Okay, hello everyone. I'll be teaching you how to create a website using Canva. So naturo ko na rin to, i-refresh lang natin at para sa mga hindi pa alam kung paano gumawa ng website sa Canva. So all you have to do, by the way, I'll be doing this in my laptop. But you can also do this in your phones. Yan. So go to home of your Canva and then go to website right here or pwede rin dito sa templates na ito. Yan. So punta tayo sa website. So from here, pwede kayong mag-create ng inyong own or you can just go to templates. Maraming pagpipilian na templates dito. However, make it sure na when you click templates, for example, apply natin yung templates. Sorry for that. Okay. When you apply templates, make it sure na ang size niya ay naka 1920 by 1080 pixels. Yan. Kasi nga ito yung standard for laptop. Yan. Or for any PC. So, gawin nyo lang resize this design. Click resize this design para mag-resize siya. Ito kasing template na nakuha ko ay naka-box siya. 80 by 600 siya. So, dapat 1920 by 1080. Again, 1920 by 1080 dapat siya. So, ayan na. Ito yung ano niya. Ito yung default niya. So, ang gagawin natin, we're going to create a My Digital Pedagogy Portfolio. Pedagogy Portfolio. Yan. So, lagay mo natin yung subject natin dito. Kayo bahala sa template. Basta yung mga contents na kailangan ay dapat nandito. Technology for Teaching and Learning 1. Tama. 1, detail 1. Okay. My Digital Pedagogy Portfolio. Then your name, of course, Juan de la Cruz. So ito, sige, dito na tayo sa laman ng ating first home page or landing page. So sa landing page, dapat nandito yung tatlo na to. My favorite learning modules. So ilalagay nyo dito, ililink nyo dito yung PDF ng or yung Drive, Google Drive link ng inyong favorite na lesson sa ating subject. So dapat dalawa. Ayan. Lagay ko dito my favorite learning modules. Then yan, duplicate lang natin or click natin. Pwedeng ganito, right click and duplicate. Duplicate. Yan. Then may digital portfolio. Tapos ka na rin yata gradean yung mga digital portfolio nyo. So dapat nakalagay yung grade doon. Then kung sino ang nag-comment and then kung kanino ka nag-comment. Again, requirement na tatlo dapat ang comment nyo. So, and then digital citizenship. Manifesto. Pwede kayong gumamit ng ibang words as long as about dito. Kasi itong may digital citizenship manifesto, ito yung dapat ugaliin sa web or sa website. Yan. And then, kailangan natin dito ng email and social media account. So, lalagay tayo ng messenger link. Messenger icon. Sige, maganda to. Yan. Messenger icon, then email. Email icon. Ito na lang. Gusto ko to. Yan. Okay. Oops. Nope. Dapat hindi siya. So dito, ililink natin yung ating email at messenger. So para i-link, wait lang, lagyan natin ng contact us.
contacts. Lagyan natin dito yung contacts. Yan. Ngayon, lalagyan natin yung link ng ating email at Facebook. Dito. Okay. Wait. Okay. So dito, from this, go to right click. Okay, link. Click nyo lang yung link or Windows K. Yan. So sa link na to, ilalagay natin yung link ng ating Facebook. Yan. So punta tayo sa profile and then itong link nyo dito na may pangalan nyo, yan ang gagamitin nyo. Copy nyo lang. Copy. And then, paste nyo dito. Ayan. Done. So mamaya, pag clinic lang natin ito mamaya, mapupunta tayo sa Facebook. And then your email. Paano ba itong email? Link. Pwede malagyan ng email to. 729 gmail.com. Okay, mail to. Tama, ganun. Mail to Mel Ryan. Okay. Ayan. And then, bago tayo mag-link dito sa tatlong to, kailangan makakreate muna tayo ng ililinkan niya. So dito, may favorite learning modules tayo. Nagalan natin isa. Okay, my favorite learning modules. Again, make it creative no kasi may points ang creativity. My favorite learning modules. Then, lagay tayo ng icon na parang module. Notebook. Again, example lang to. Pwede kayo mag-create ng sarili nyo. Maganda ba? Ito na lang siguro. No. Yan. Then, itong green. Lagay natin dito. Kasi dalawa yung kailangan natin. Bakit yan? Wait. Okay. Then, the green one. Lagyan natin dito sa may gilid. Okay. And then, of course, maglalagay kayo ng reason nyo kung bakit ito yung napili nyong learning modules. I choose these learning modules because during these lessons, yan, lagyan na explanation, I was motivated to learn blah 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 blah. Yan. Kahit one paragraph lang na explanation kung bakit yung napili yung modules. Now, from here, we're going to link again. Ang link na ilalagay natin dito ay yung link ng module nyo. Yung Google Drive link. So, makikita mo yon dito sa wait. Makita mo siya dito sa then sa the Google Classroom natin. Hanapin ko na yung Google Classroom. Ang Google Classroom ay saan ba yung Google Classroom? Ito pala. Ito. Okay. So, dito mo siya makikita pag sa Google Classroom. And then, so from that Google Classroom, punta kayo dito sa mga PDF copies. For example, gusto niyo itong lesson 4 to 6. Click niyo yan. And then, from here, dapat open nyo siya into new tab para lumabas yung Google Drive link niya. So, ito na yung Google Drive link niya. Ito yung i-copy nyo. Copy. Then, okay. So, paste natin siya dito ngayon. Done. Done. Ayan. So, nandun na yung link niya. Okay. And then dito, isa pang link.
Hmm, ah, gusto ko naman tong lesson 11 to 20. Yan, about sa websites. So, tayo sa 15. Open new tab. Copy nyo ito. Balik doon. Okay, and then paste. Done. So you're done with the first slide. That's your favorite learning modules. Punta tayo sa my digital portfolio. Okay. So, ito yung sa digital portfolio natin. Sa natin. My digital ano yun ulit? Hindi pa lang my digital portfolio. My digital poster pala to. My digital poster. My digital poster. Okay. So, dito sa digital poster, lalagay nyo yung screenshot. Screenshot ng inyong poster. What's this? Sige, lagyan natin to. May digital poster. Punta tayo sa poster. Okay, ito. So, gagawin nyo, dapat meron kayo ng screenshot ng poster nyo. For example, itong kay ito. Yan. Screenshot. Screenshot. Oops. Paano screenshot? Ayan. Screenshot ng poster nyo. Sige. Copy. Then, balik tayo doon. Pagkain natin sa ating portfolio. Ayan. So, ito yung poster mo. And then, my grade. My grade in this poster is 40, 42 over 50. Ganyan. Tapos, ilalagay mo rin kung sino nag-comment. Henry, Charles, and Lori commented on my poster. Then, ilalagay mo kung sino mo nag-comment or kanino ka nag-comment. I commented or I gave comments. Wait lang, dito pala, commented on my poster and then isummary mo kanino mga sinabi nila. They said that my poster was excellent and creative. Yeah. I gave comments to Eduardo, Clarence, and Justin. I told them that their posters were amazing. Take note of the grammar ha. Sorry, I'll be checking those too. Baka tapos ako yung maling grammar. I gave comments to Eduardo, Clarence, and told them that their posters were amazing. Ayan. Of course, dito sa sa image na to, punta ka sa link pa rin. Then you're going to paste the link of your poster. For example, this is your poster. Hindi, ito na. Mismo yung link dito. Ayan. Copy. Then go back again, then paste. Done. Yan. So, nakalink na dyan ngayon. So, okay na yan. Punta tayo sa last one, Digital Citizenship Manifesto. So, lagay natin dito. Digital Citizenship Manifesto. Okay. And then, we're going to write at least 5 steps. So, maglalagay tayo ng 5 steps
on how to or ano yung dapat pag-uugali when it comes to online. Wait, hanapin ko lang. Saan yung nagawa ko last time? So for example, think before you click. Before you click. Ano pa? Verify before proceeding. Yan. So ito yung mga dapat mong gawin when it comes to when navigating things to consider. Consider when navigating in the digital world. Yan. Okay. So, again, this is 5. Kayong bahala. Ano pang ilalagay nyo na mga dapat gawin when it comes to the digital world. Yan. Okay. Then that's it. So after that, you're going to dito tayo sa share and then website. Now, dito sa website, ang default kasi yung edutech.com pero hindi siya gumagana. So you're going to create go to this, itong J and LA Wedding. So ito kasi yung customized website ng kasal ng kapatid ko. So pasensya na, ito muna gagamitin natin na URL address. However, dito sa subpath, ilalagay niyo yung pangalan nyo. Juan de la Cruz. Yan. Okay. So dyan, lalagay nyo yung pangalan nyo and then click done. Once you're done, you can click publish. Yan. So after publish, pwede nyo rin i-click tong send to teacher para mas makita ko na. View your website. Yan. So habang nag-loading yon, punta tayo dito sa send to teacher. Then click nyo tong RSU Mel Ryan Flores. Then dito nyo i-paste yung inyong website. Yan. Okay. Copy. Then paste natin dito. Then send. Yan. So, back to classwork tayo. Yan. So, ito na yung website nyo ngayon. Try natin kung gumagana. Pag clinic yung messenger, dapat lalabas yung Facebook profile mo. Okay, tama. Pag clinic tong email, dapat lalabas yung email. Wala. Ayan. So, mag-i-email siya. Okay. My favorite learning modules, dapat pupunta siya dun sa wait, di ko pa pala nalilink to. So, balik tayo. So, balik tayo dito sa my digital portfolio. Ito my favorite learning modules. Ililink mo pa siya dun sa untitled 2. Ito, kasi siya yung second page. Ito yung my favorite learning modules nyo. So, click mo yan. Link. Okay, tanggalin natin yung underline. Control U. Yan. Digital poster again. Link again. So, page 3 tayo. Done. Tanggalin natin yung underline. Then, link. Titled 4. Done. Tanggalin natin ulit yung underline. And then, after that, you're going to make changes. Make changes. Then, wait. Dapat share muna. Share website. Then, tama naman, done. Publish changes. Yan. So, habang nagpo-publish siya, i-view natin yung website after. Okay. View your website. Check ulit natin kung gumagana na itong my favorite learning modules. Ayan. So, gumagana na siya. Access denied pala siya. Ayan. Pero pag ako mag-click niyan, diretso na yun siya. By the way, kulang pa. Dapat meron siyang back to home. So from here, lagyan natin ng back to home. Back to home. Dapat meron siyang back to home button. Ayan. So, itong back to home ay dapat nakalink siya dun sa untitled one. Edit link. Dapat ang link niya ay yung untitled one. Ito, home. So, tanggal underline. The same with
lagyan din natin yung iba. Ito, back to home, tsaka ito. Yan. Okay. Then, or ganun na lang. Website ulit, then publish changes tayo. Ayan. Okay, view your website from here. Try natin, my favorite turn apps. Okay, gumagana. Back to home. My digital poster. Click natin itong digital poster kung mapupunta siya sa link ng TTL. Okay, good. Back to home. Okay, then digital citizenship manifesto. Back to home. Ayan, simple lang. Ayan, pakita ko sa inyo itong ginawa ko sa kasal ng kapatid ko. So, ito yung website nila. Ayan. Pwede nyo rin gawin to, pwede nyo pagkakitaan to actually. May nakita kami ganito, it's being sold to a price of 1,500 to 2,000. Yan, kasi website for wedding. Yan. So, click to open, then yan. So, gawa ko din yan. Pag click, ito, yung story nila, love story nila, click to go back, RSVP, click na yan, punta sa RSVP form. Then, entourage, yung entourage ng kasal nila. Then, click to go back ulit. Yan, wedding details. Yan. Yan lang, click to go back. Click to view our gallery nila. Click to go back. Then meron pa ditong click here to listen to our playlist. Tumutunog yan. Nagpe-play yung music nila dito. Okay. Frequently asked questions dito rin. And then go back to the envelope, return to the envelope. Ganun lang siya. So maganda yung website. When it comes to Canva, pwede siya. Ganun din yung RSU Media Hub. Pakita ko sa inyo yung RSU Media Hub. RSU Media Hub. bit.ly. So ito yung RSU Media Hub. Canva site lang din to. Ayan. Upload station. Punta siya dito. Download station. Punta siya dyan. University logos. Yan, pwede kayo mag-download ng, for example, gusto niyo ng College Institute logos. Logo ng SED nandito. Yan. So from that website lang din. Ayan. Then, yun. Yan yung pwede nyo magawa sa Canva na website. Pag may discover nyo pa siya, marami pa kayong pwedeng magawa dito. Hindi lang ito. But this will be your output. Now, pag sa Google Classroom, kasi may isa-submit nyo siya sa Google Classroom, maliban dito. So, ang gagawin nyo sa Google Classroom is to, from here, so, for example, mag-submit kayo, di ba, meron na dito. So, ang gagawin nyo lang, screenshot nyo lang yon. Screenshot nyo yung nagawa nyong digital portfolio. Ayan, yung website nyo mismo. Website. Saan yan? Ayan, screenshot nyo lang to. After screenshot, ito yung i-attach nyo dun sa inyong Google Classroom. Yan, para may i-attach kayo dun, submit. Sa private, meron din, di ba, private message sa teacher. Pwede nyo i-paste yung link nyo para hindi ko hanapin yung link. Ito, copy lang, then punta kayo dun sa private comments. Private comments sa Google Classroom within this output, and then paste nyo lang yung link. Okay? So, kung may hindi kayo naintindihan, balikan nyo lang tong video, and then para maayos yung pag-submit nyo until Monday.